Ating pong verse ay sa aklat po ng Hebrews 5 verse 8. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Even po ang Panginoong Jesucristo ay natutunan niya yung pagtitiis at naging obedient po, naging masunurin po siya sa Ama. Katulad din po natin kung dumadaan man tayo sa matinding pagsubok ng buhay natin, kailangan pong magtiis din po tayo at kailangan po maging tapat po tayo sa Panginoon. Unless po na tayo po ay nagtitiis sa paglakad po natin sa Panginoon, ay dapat po ang kalakip nito ay yung katapatan po natin sa Panginoon. Tunay nga po, ang Panginoon po, lagi po siyang naririto sa atin. Kumbaga, gumagabay po sa atin, sa ating po mga landasin, sa ating mga plano, sa ating mga ginagawa. At ang gusto po ng Panginoon, kung dumaraan tayo sa samot-sabot na pagsubok ng buhay natin, dapat po magkaroon po tayo ng katapatan sa Kanya. At dapat po mapagtagumpayan natin yung mga bagay na nagiging pabigat po sa ating buhay. At yun po yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Maging matyaga po tayo at matiisip po tayo. At higit sa lahat, yung puso po natin ay handang sumunod po sa Panginoon. Amen? Ang hirap po kung tayo ay mahiwalay at kung hindi po tayo kasama doon sa ibubukod po ng Panginoon. Ang hirap po kung maging kambing tayo, hindi tayo maging tupa. At yun po yung nakakalungkot. So ngayon pa lang mga kapatid, wag na po nating ikipit balikat po yung mga bagay na dapat pong isurrender natin sa Panginoon. Bagamat po mahirap, so kailangan po nating ibigay po sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po, pag binigay po natin ang lahat ng bagahe po natin, na daladala natin, at ito yung nagiging sanhi o nagiging barrier para hindi po tayo makalapit sa Diyos, ay kailangan po ito ay magkaroon po ng matanggal po ito sa atin para sa ganun makalapit po tayo sa Panginoon, mga kapatid. So, paglapit po natin sa Panginoon, ang Panginoon po lagi po naghihintay lang po siya sa atin. Opo, naghihintay lang po siya sa atin na lumapit po tayo at tandaan niya tayong akapin, mga kapatid. Oo nga po, kung titingnan po natin, we are a sinner, talaga namang makasalanan tayo. Ang sabi po sa Romans 3:10, lahat po tayo nagkasala, mga kapatid. No one righteous, not even one. Walang naging matuwid po sa atin ni isa. Lahat po tayo makasalanan. At ang gusto po ng Panginoon, makasalanan na nga tayo, kailangan pong lumapit tayo sa Kanya. Hindi po nangyayari yun eh. Ang nangyayari po ay kumbaga dinadaan natin sa sariling kakayanan natin. At yun po yung nakakalungkot. In due time, lalapit at lalapit pa rin po tayo sa Panginoon. Wala pong tayong pupuntahan. Bakit? Kumbaga, sa ngayon, lumapit na po tayo. Ipagkatiwala na po natin yung buhay natin sa Panginoon. Ang Panginoon po, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos maunawain, kaya Kanyang intindihin sa lahat ng mga ginawa mong kasalanan, kapatid. Ang gusto lang ng Panginoon, ilapit natin yung ating sarili sa Kanya. Ilapit natin na may kasinsuruhan po yung ating paglapit sa Kanya, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kung patuloy at patuloy tayong gagawa ng pagkakamali at sasalansangin natin ang Panginoon o tataliwas tayo sa pinag-uutos ng Panginoon. Ano sabi po sa Romans 6:23? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Tunay nga po, tahasan sinabi ng Panginoon, kung patuloy at patuloy tayong gagawa ng pagkakamali, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan tayo mapupunta? Doon po sa dagat-dagatang apoy. Pero, ang sabi po ng Panginoon, doon sa huli po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung lalapit po tayo sa Panginoon,
ay everlasting to everlasting po makakasama natin ang Diyos, mga kapatid. So kailangan yung espiritu ng sanlibutan na gumagalaw ngayon sa atin, kailangan mapalitan ng espiritu ng Diyos na siya yung maghahari po sa atin, mga kapatid. Tunay nga, mga kapatid, ang Panginoon lagi pong is a God of chances po talaga. Lagi po nagbibigay siya ng chance para sa atin. At yun po yung dapat wag po nating i-neglect sa buhay po natin, yung pagbibigay po ng chance po ng Panginoon sa buhay po natin. At yun po, mga kapatid, yung mga pagkakataon po yun, kailangan i-grab na po natin dahil ang Panginoon po, siya yung Diyos na makapangyarihan at kaya kanyang patawarin ano man yung nagawa mong pagkakamali. Ano po yung sabi sa pahayag sa Revelation 3:20? Ito po yung sabi rito, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Ito po yung paanyaya ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin po ang Panginoon na nag-i-initiate po sa atin para po tayo ay talagang maligtas, mga kapatid. Pero nakakalungkot, hindi po natin nakikita. Bakit? Dahil po may maskara po ang mata natin. Ibig sabihin, bulag po yung mata natin. Binulag po ng sanlibutan yung mata po. Kasi si Satanas po, yan po yung trabaho niya. Mambulag po ng mga taong lumalapit po sa Panginoon. Pero tingnan nyo, kumbaga, ang Panginoon po ang nag-i-initiate na lumapit sa atin. Siya yung kumakatok sa ating puso. Kinakatok niya ang ating puso. Pero ang Panginoon po, hindi po yan namimersa na papasok po sa atin yun. Kinakatok yung puso po natin upang sa ganun, handa ba natin papasukin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, mga kapatid? Kumbaga, mayroon pong isang pintuan bigyan po lang ko ng illustration. May isang pintuan po, ang doorknob niya nasa labas. Nasa loob po. Nasa loob. Ngayon po, kumakatok ang Panginoon sa labas. Sino po yung magbubukas? Tayo po yung nasa loob. Di ba tayo? Ngayon, kung hindi po natin buksan, it's your choice. Choice po natin yan. Kung hindi po natin pabubuksan ng Panginoon. Pero, mga kapatid, tatanggapin ba natin? Ang sabi po sa kanyang salita, kung ikay tunay na anak ng Diyos ay hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Ngunit, sabing ganun, kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, ay angkang ka ng dyablo, naniniwala po ako. May patutunguhan tayo kung patuloy tayong magkakasala at hindi tayo susunod sa Panginoon. Doon po tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Maniwala po kayo. Ngayon pa lang, mga kapatid, hinihintay na tayo ng Panginoon na lumapit po sa Kanya. Huwag na po nating hintayin na tayo po ay paluin at maranasan po natin yung hirap. Ngayon pa lang, mga kapatid, kung naririnig ninyo, kung nakakapanood man kayo ng video pong ito o naririnig po yung video ito o napanood nyo ang video ito, mga kapatid, pag-isipan natin, hindi pa po huli ang lahat para lumapit po tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po, handa po tayong tanggapin ng Panginoon. Ano man po yung ating kasalanan, ano man po yung pabigat po na hindi natin kayang, sa tingin natin, hindi natin kayang bitawan. Kung ilalapit po natin sa Panginoon yan, walang imposible po sa Panginoon. Ibigay po natin ang lahat ng kabigatan natin sa buhay po natin. Ang sabi po sa Matthew 11:28-29, lumapit kayo sa akin, kayong lubang nahirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Kapatid, pangako yan ng Diyos, salita yan ng Panginoon. Kailangan lumapit tayo sa Kanya upang sa ganun, magkaroon tayo ng kaginhawahan, magkaroon tayo ng kapahingahan. At naniniwala po ako, isa man sa inyo sa mga oras ito nanonood ng video ito, hindi ko man alam yung pinagdadaanan nyo, pero God is all-knowing God. Kung may kabigatan kayo, ilapit nyo sa Panginoon. Ang Panginoon handang tumugon sa mga daing nyo. Ang Panginoon handang tumugon sa mga kahilingan natin. Ang gusto lang po ng Panginoon, mayroon tayong kasinsiruhan sa ating puso, upang sa ganun po, ay lubos na tayong yakapin ng Panginoon. Hindi po ang Panginoon nagtatangi, pantay-pantay po
ang tingin po ng Panginoon sa atin. At mga kapatid, kaya nga po, ang sabi po sa Romans 10, 9 to 10, sabi po nun, kung ipapahayag ninyo sa labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling nabuhay, binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawalan sala ng Diyos. Nagpahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Wow, mga kapatid, ano yung tinitingnan ng puso? Ano yung tinitingnan ng puso? Ang puso po tinitingnan ng Panginoon sa atin. Ang tinitingnan po, mga kapatid ng Panginoon, kung lalapit po tayo sa Kanya, yung puso po natin. Handa ba nating isuko o handa ba nating tanggapin ng Panginoon na sariling tagapagligtas ng buhay natin? Ang sabi po roon, sabi po doon sa binasa natin sa Romans 10:9, sabi ganun, kung ipapahayag sa inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Tunay nga po kung bibigkasin natin sa ating mga labi na ang Panginoon ang sariling tagapagligtas natin. Kumbaga po, ariin po natin ang Panginoon na siya po yung maghari sa buhay natin. Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid, para po papasukin natin ang Panginoon sa ating buhay. Sa mga oras pong ito, mga kapatid, kung nanonood ka ng video ito o naririnig mo ang video ito, mga kapatid, manalangin po tayo. Sumandali tayong manalangin at sumunod ka sa maikling panalangin ko, mga kapatid. Ama, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo. Bagamat, Panginoon, ako'y makasalanan, naririto po, Panginoon, ako. Lord, anuman po, Panginoon, ang nagawa kong pagkakamali sa iyo, Lord, naririto po, Panginoon, ako. Handa kitang tanggapin bilang sariling tagapagligtas ng buhay ko. Mula ngayon, Panginoon, Lord, patawarin mo ko sa aking manibang pagkakamali, Panginoon, sa iyo sa mga oras na ito. Panginoon, pinapapasok kita sa aking puso. Mula, Panginoon, ngayon, ikaw yung magmaniobra ng buhay ko. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko, aariin ko, Lord, na ikaw yung maghari, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, Lord, inakap mo ko sa kabila ng lahat na marami akong nagawang pagkakamali, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang maging piloto ng buhay ko sa habang panahon, Panginoon, Lord. Lord, at sa pagkakataong ito, Panginoon, lubos ako nagpapasalamat, Panginoon, dahil pinatawad mo ang aking kasalanan, Panginoon. Lord, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, mula ngayon, aariin kita bilang sariling tagapagligtas ng buhay ko, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilahan, sa iyong pagmamahal. Lord, sa lahat po, Panginoon, na nakikinig o nakapanood ng video ito, saan man sulok, Panginoon, ng mundo, Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord, hindi maikli ang iyong kamay para abutin mo nga po, Panginoon, sila ugad. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagkapatawad sa aming makasalanan, Panginoon, ugad. Kuya, Lord, na ikaw yung Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ikaw yung Diyos na dumanak ang dugo sa krus, Panginoon, ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon, Lord. Lord, wala po, Panginoon, kami na ikaw yung Diyos, Panginoon, Lord, na nagbigay ng panibagong buhay, Panginoon, sa amin. Kaya mula, Panginoon, ngayon, aariin namin, Panginoon, na ikaw yung maghari sa aming buhay, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen and amen.